Guys, welcome to another vlog na naman po tayo. Wala po tayo sa bukid ngayon. Nandito po tayo sa bahay. Today, ang share ko naman pong idea sa inyo, ito po yung pinakaabangan natin lahat. Yung pinakihintay natin, lalo na sa may mga RTL business. Ito rin po yung karaniwan, tanong ng halos lahat ng karamihan na, magkano ba ang kita mo sa business mo? Kumikita ka ba sa business mo? Yan ang mga tanong nila, di ba? On my previous video, na-share ko po sa inyo kung magkano po yung naging puhunan natin doon at kung ano pa yung mga ibang expenses na nagamit natin. And now, dito naman tayo, it's about the income. So, aalamin natin ngayon kung kumikita ba tayo. Yan ang pinaka-importante sa lahat ng nagninegosyo, na malaman natin kung kumikita ba tayo o nalulugi tayo. Importante dyan na ma-monitor natin. So, paano nga po ba gagawin natin para ma-monitor natin kung kumikita tayo? Isa sa pinaka-importante dyan ay dapat meron po tayong record book. So kahit sino pong nagbi-business, lahat, nire-record nila anumang expenses nila. Kahit gaano kaliit-liitan pa yan, kung ginamit mo doon sa business mo, kailangan naka-record yan. On my part po, meron akong record book, nililista ko po doon lahat. Hindi lang po yung expenses ang nililista ko. Actually, nililista ko din po yung lahat ng kita ko araw-araw or hindi man ngayon or other day. Nakalista po doon sa chart kung ilang tray ang kinita ko sa araw na to at kung magkano. So, naka-overall po yan. So, sa baba makikita mo kung magkano kita mo sa loob ng isang buwan. So, paano po natin malalaman kung kumikita tayo? Sabi ko nga po sa inyo, kailangan ma-record book tayo. Ilista po natin doon yung gastos natin. Katulad ko, ang gastos ko po sa isang buwan ay yung feeds. Ang isang sako na is 1,540. And suma total, nasa 36,960 yun. Or sabihin na natin, nasa 37,000 po ang feeds natin. 24 sacks po siya. Plus pa po yung vitamins. Gagamit yan ng vitamins. And also yung mga pan-disinfect natin doon sa area. Tsaka tray. Usually sa tray, hindi naman buwan-buwan is bibili po tayo ng tray. Kasi katulad namin, sa mga nag-wholesale, palit tray lang po ang nangyayari. Maliban na lang doon sa nag-retail, mo bili lang isa, yon sa kanila lang yung tray. So, hindi po ako madalas nakakabili ng tray. Then, syempre, bibili tayo dyan ng, yung katulad na nabanggit ko nakaraan, yung pambudbud natin doon sa ipot ng mga manok para hindi bumahaw. Gumagamit din po ako ng gasolina kasi syempre, pag pumupunta ako sa bukid, nagmumotor kami. Yung poultry naman po kasi namin, within sa barangay lang po. Within 5 minutes na doon na kami, hindi naman po kalayuan. Pero syempre, nagagastos po kami ng gasolina, kaya nakalista po sa akin yan. Kahit ano pong expenses nyo sa poultry, mapaliit man yan, kahit ano po, basta ginamit natin sa poultry, kailangan nakalista yan. Sabihin na natin may estimated gastos tayo dyan ng 3,000, hindi na po lalagpas doon. Wala po akong gastos sa electricity kasi po ang gamit ko is solar. So, medyo matipid tayo. So, expenses na lumalabas sa akin sa loob ng isang buwan, sabihin na po natin na ang total is 40,000. And now, doon naman tayo sa kita natin sa isang araw. Ang alaga ko pong manok is 384 heads. So, yung 384 heads po na yan, hindi po yan 100% na mangingitlog. Kahit po sinong nagpo-poultry, hindi po yan 100% mangingitlog. Siguro yung iba, medyo mataas ang egg production nila. Pero on my part po, nasa 90% po ang nangingitlog. Kasi po, di ba, hindi naman din po ako ganun katagal sa ganitong business. Nagsimula lang ako nung May, katapusan. So, nasa 7 months na po mahigit tayo. So, ang egg production ko po is nasa medium and large na po siya. Meron naman siya extra large, pero more in medium and large siya. Sa isang araw, makakakuha ako ng maswerte na ako makakuha ako ng 12 tray, sakto. Before nakakakuha ako, syempre, medyo pumapalya ng pangingitlog. And now, nakakakuha ko 11 tray mahigit. Estimated ko sa 11 tray mahigit na yan kasi kinompute ko na siya, lumalabas po na 2,500 po sa isang araw ang kinikita natin sa itlog. So yung 2,500 na yan,
Sa loob ng isang buwan, ita-times natin sa 30 days. Sa 30 days ko na lang po tinimes kasi bihira lang naman di po may 31. Hindi po lahat ng months may 31. So, lumalabas na 2,500 times 30 days is 75,000 po. So, yun po yung kita natin sa itlog. Yun yung pinaka-gross income natin. And how about the expenses? Doon naman po natin ipapasok yung expenses. From the gross income po, i-less po natin diyan yung expenses. Ang expenses po natin is 40,000. Doon sa 75,000 less 40,000, lumalabas po is 35,000. So, yun po yung net income natin. Di naman po masama na yung 35,000, no? And yung 35,000 na yan, i-times natin sa 12 months. So, sa loob ng isang taon, lumalabas siya ng 420,000. Sa isang taon po siya. And the naging puhunan ko po, diyan, is nasa 400,000 mahigit. Sabihin na natin nasa 405, ganyan. So, sa loob po ng isang taon, nakuha na natin yung pinuhunan natin. Pero para po kasi sa akin, hindi kasi yun yung pinaka-main goal ko na pag nakuha ko yung puhunan, okay na. Para sa akin, gusto ko mas mag-expand pa. Kasi eventually, pag lumaki na po yun, makukuha din natin yung puhunan. So, yung kikitain ko, gusto ko gamitin ko pa for the another expansions. So, yung target ko. Kaya hindi naman po siguro masama na yung 35,000 na kinikita natin sa loob ng isang buwan na hindi naman din ganun kabigat na trabaho. Kasi small business nga lang po kami, katulad ng sinabi ko sa inyo, 384 heads lang po alaga namin. Hindi po katulad ng ibang malalaking poultry na libo na kailangan nila ng labor. Sa amin po kasi, kami-kami lang po nag-aalaga. So, malaking bagay na po yung 35,000. So, yun po. Yan po yung computation natin para makuha natin yung ating net income. So, sa mga nagtatanong po sa akin, lalo na, madalas meron ako nakikita diyan sa comment section, tinatalong nila kung magkano yung kinikita ko po sa isang araw. So, yan po yung kinikita ko, 35,000 po. Hindi na po bababa diyan sa 35,000 inaman. Possible, tumaas, swerte pa tayo niyan, di ba? So, sana po nakatulong yung pag-share ko na idea sa inyo regarding sa kita natin. Kasi yan naman po ang pinaka-importante pag pumasok tayo sa negosyo. Kung magkano ba ang kita natin. At kailangan, magaling ka mag-monitor. Maayos ka mag-monitor doon sa business mo. Kung maaari nga dapat, personal mong inaasikaso yung business mo, di ba? Para mas ma-monitor mo kung ano yung nangyayari. Di po ba? So, sana po nakatulong po yung video na to sa mga nagtatanong at nakakuha po kayo na idea sa akin. So, maraming salamat po ulit sa mga panonood nyo sa video ko. Sana po sa susunod na video ko ay nandiyan pa rin po kayo. So, maraming salamat po.